Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Habag. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng naabot ng pangaral ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay June 16, 2025. Ganun po alas 4:25 ng hapon dito sa atin sa Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat ng bukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw sa Facebook Live alas 4:30 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. At ang ating pong paksa sa ating pong ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Unang bahagi, unang Korinto 13, 1 hanggang 13, pag-ibig ay nakahigit sa lahat ng mga kaloob. Minsan pa natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ibinahagi pa niya sa atin. Sa hapon po ito at sa ating mga kapatid sa ibang bansa, mga kapatid natin sa Israel, magandang umaga dyan sa inyo, for tanghali. Loobin ni Abay Hawa na patuloy kayong ingatan dyan sa ating mga kapatid. Sina Sister Rosely Bandoho at saka Sister Vivian Umana at kanilang mga pamilya. So muli isang magandang hapon sa bawat isa. Dito sa ating paksa, ang binabanggit ko dyan ay doon sa unang Korinto 13, no? At bago yan, alas 4:27 na. Magandang hapon, Sister Christy Lacosquin, Sister Lori Calderon, Lisa Indinable Corsiga, Iliana Umali, Mr. Pasis, Juliet Umali, Brad Edmundo Umali, Brad Sandro Tony, Gawal Jailal Pritz. Magandang hapon po sa bawat isa. Sister Dean Makar, magandang hapon. Ayan. So, 4:27 na ano. Leonardo Corsiga, o sa Corsiga family. Baka ako'y may hindi mabanggit ay buong Corsiga family na ho. Magandang hapon. Sister Lolita Corsiga. Yan, meron na tayong 10 viewers. Loobin po ng Abay Hawa na magbukas yan ang pangunawa dito sa ating paksa, no? Malimit ho ay kino-quote ng marami ang salitang pag-ibig. Ano ba yung pag-ibig? Ang pag-ibig ba ay katulad ng nakikita natin sa mga reliyon na kapag nagbibigay sila ng libreng pagkain, libreng gamutan, matatawag ba yung pag-ibig? Kasi yan ang pinakikita ng mga reliyon sa tao ko. May pag-ibig ba kapag ikaw ay nakapagpatayo ng simbahan? May pag-ibig ka ba sa iyong kapwa?
Brad Noli, Tongkua, Fortunato Juarez, Carlo Roll, Sister Elizabeth Denz, magandang hapon. Ano ba talaga yung salitang pag-ibig? Kasi madaling sabihin yung salitang pag-ibig ko eh. Pero pagka yung ipamumuhay mo na, marami ang hindi talaga alam yung lalim ng salitang pag-ibig. Sister Cristina Juarez, magandang hapon. Ayan. Alas 4:30 na ako. So, ayun. Sister Cristina Juarez, ito yung huli nating nabasa. Sige ho, tuloy na ho tayo doon sa ating paksa. So, ang paksa ho natin ay pag-ibig na kahigit sa lahat ng kaloob. Ano ba yung mga kaloob? Marami yung kaloob na binabanggit dun sa unang Korinto 13. Sa unang Korinto 12. May mga kaloob po dyan, yung kaloob ng banal na espiritu. Basahin ko muna ho yung unang Korinto 13. Ano? Sabi doon sa uno, kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingaw o pumpiyang na tumatalimutan. Yan lang magkaroon ka ng kaalaman na makapagsalita ka ng maraming wika, ibang lingwahe, tapos yung lingwahe pa ng mga anghel. Pero kung wala ka raw pag-ibig, para lang isa kang uri ng batingaw na umaalingaw o pumpiyang na tumatalimutan. Ibig sabihin, walang saysay, walang kabuluhan. Pero mo, nakakapagsalita ka na ng iba't ibang wika. Ha? Ay di ba napakaraming mga tao na kaya magsalita ng iba-ibang lingwahe? 10, 3. Pero kung wala ka rin pag-ibig, para ka lang batingaw, pumpyan, na umaalingaw ma, hindi walang saysay. Sister Rosley Bando, magandang hapon. Bradwell Fredo Bedes, Sister Loren Paulan Hernandez, Sister Lori Calderon. 2. Kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Dito sa iniisa-isa ni Pablo, matitindi na ho ito eh. Pero mo, yung lang may kakayahan ka na magpahayag ng mensahe ng Diyos. O, yung makapagsalita ka ng mga mensahe ni Abayawa, hindi yung mensahe ng mga reliyon. Magandang hapon, Ina Soriana, Sister Shirley Radarisa. Meron tayong panauhin, Ina Soriano. Magandang hapon, sana magbukas si Abayawa ng pangunawaan. Pero mo nakapagpapayag ka na ng mensahe ni Abayawa, tapos may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, tapos nakapagpapalipat ka pa ng bundok sa laki ng iyong pananampalataya. Pero mo nakapagpalipat ka ng bundok dahil sa lakas o laki ng iyong pananampalataya. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. So anong hinahanap dito? Brad Jesse Juarez, anong hinahanap dito? Pero mo, sabi niya, may kakayahan kang magpahayag ng mensahe ng Diyos. Tapos meron kang pangunawa.
yung sa lahat ng lihim na katotohanan na, hindi kasi sinungalingan. Tapos lahat ng kaalaman, nakapagpapalipat ka ng bundok sa laki ng iyong pananampalataya. Pero wala kang pag-ibig, wala rin kabuluhan. Ano yung nahanap dito ni Pablo? Isa-isahin lang natin sa isang kapatid sa kapulungan, meron nito. Ano ba yung meron nito? Nakapagsasalita ka ba na iba't ibang wika? Pati salita ng isang anghel. O kaya naman, nakapagpapahayag ka ng mensahe ni Abayhawa. Tapos meron kang pangunawa sa lahat ng lihim, yung lihim. Lahat ng kaalaman, nakapagpapalipat ka pa ng bundok sa laki ng iyong pananampalataya. Pero wala akong pag-ibig, wala akong kabulat. Kahit nga yung inisa-isa natin, baka mamaya, wala pa ka nito. Ito meron na. Sabihin, sinasabi na ni Pablo na sabi niya, kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala na akong pag-ibig, para lang akong batingan. Sinasabi ni Pablo yun. Marami bang kaloob? Marami yun Sa unang Korinto 13:12, tinan ninyo. Ngayon mga kapatid, para ho sa lahat, bakit ba ganito ang pagkakasabi ni Pablo? Sabi niyo dito, pinakita ni Pablo dun sa mga kapatid sa Korinto, masyado kasi silang naabala sa mga pagtatalo-talo, nahati sa mga partido, naiinggit sa mga kaloob ng isa't isa, na halos nawasak yung pagkakaisa dahil sa mga kaloob na ibinigay. Pero mo, pati yung pagkakaisa nawasak dahil dun sa kaloob na ibinigay. So, inisisa ni Pablo yan. Sabi niya, ito ay isang patunay na ang pag-ibig kay Abayhawa at sa kapwa ay kulang. At kung wala nito, kahit na anong dami ng kaloob na ibinahagi sa iyo, wala rin palang saysay. Kung wala yung salitang pag-ibig kay Abayhawa ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, pag-iisip. Pagka wala pala yun, kahit na ikaw merong kaloob na ibinahagi sa iyo, kaloob na ng Espiritu ito Ito nga sa unang Korinto 12. Kaloob na ito ng Espiritu Kasi tinan ninyo, ngayon mga kapatid, nais kong maunawaan ninyo ang tungkol sa mga kaloob ng banal na Espiritu. Alam naman ninyo na noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos, iniligaw kayo upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. Kaya gusto kong malaman ninyo na walang taong pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos na magsasabi sumpain si Yahweh siya, at wala rin taong makapagsasabi na si Yahweh siya Panginoon kung hindi siya pinapatnubayan ng banal na Espiritu. May iba't ibang kaloob, ngunit isa lang ang Espiritong pinagmulan nito. May iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lang ang Panginoong pinaglilingkuran natin. Iba't iba ang ipinagagawa ng Diyos sa atin, ngunit isa lang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahang gawin ng mga ito. Ang bawat isa, so ilagay natin, halimbawa, dito sa atin, sa kapulungan, let's say sabihin na natin na may 30 o 40 na kapatid tayo. Sabi niya, sabi niya,
Iba't iba ang ipinagagawa ng Diyos sa atin. Ngunit isa lang ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayahang gawin ng mga ito. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na Espiritu. Anong dahilan? Bakit binigyan ng kaloob ang tao? Yung kapatid. Upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. So, ibig sabihin, kung halimbawa, 4 na po yung mga kapatid, doon sa 4 na po na yun, lahat yun binigyan ng kaloob, bawat isa. Ang dahilan, para makatulong sa kapatid. Yung ba naiisip natin, halimbawa, o nga kung 4 na po ang kapatid sa kapulungan, dapat lahat yun binigyan ng kaloob. Tama. Kasi ang dahilan niya ay, sabi niya, ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan. Ano ito Unang Korinto 12:7. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na Espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Paano yun, Brad? Halimbawa, isang kapatid, paano malalaman kung merong kaloob siya ng banal na Espiritu? Kasi kung pinagkalooban ka, may hawa, yung kaloob na yun, na ibinahagi sa iyo, ang layunin doon para makatulong, para itulong mo. Para itulong mo doon sa kapatid, sa kapwa mananampalataya. Yun yung sinasabi ni Pablo. Sabi niya, 7, ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na Espiritu. Paano yung Brad? Kung wala akong kaloob, ibig sabihin, wala sa iyo yung banal na Espiritu. Melo Mali, Brad Rodelio Nava, ayan. John Mercorsica. Tama ba? Kinakailangan meron talaga nakaloob. Yun ang sinasabi. 8. Sa isa ay pinagkaloob ng Espiritu ang kayang magpahayag ng kalaman tungkol sa Diyos. Ang isa naman ay may kakayahang unawain ito. Ang iba ay pinagkalooban ng Espiritu ng malaking pananalig sa Diyos. At ang iba naman ay binigyan ng kakayahang magpagaling sa mga may sakit. Ang iba ay pinagkalooban ng Espiritu ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Ang iba naman ay binigyan ng kakayahang magpahayag ng mensahe ng Diyos. Meron namang pinagkalooban na kakayahang makilala kung ang kapangyarihan sa tayo ay mula sa banal na Espiritu o masamang Espiritu. Ito yung discerning. Sa iba ay ipinagkaloob ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang iba naman ay may kakayahang maipaliwanag ang sinasabi ng wikang yun. Ngunit, isang Espiritu lang nagbibigay ng lahat na ito at ipinamamahagi niya sa bawat tao ayon sa kanyang kagustuhan. So lahat talaga ay dapat mayroong kaloob. No? Ay tuloy ko pa. Ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisa pa rin katawan. Ganon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin o malaya, ay nabautismo sa isang Espiritu upang maging isang katawan at ang iisang Espiritu rin ang tinanggap natin lahat. Ang katawan ay binubuo ng maraming parte at hindi ng isang parte lamang. Kaya kung sasabihin ng paa, dahil hindi ako kamay, hindi ako parte ng katawan. Hindi ito nangangahulugang hindi siya parte ng katawan. At kung sabihin naman ng tenga, dahil hindi ako mata, hindi ako parte ng katawan. Hindi rin ito nangangahulugang hindi siya parte ng katawan. Dahil kung ang buong katawan ay puro mata, paano ito nakakarinig? At kung ang katawan ay puro lang tenga, paano ito nakakaamoy? Ngunit nilikha ng Diyos ang ating katawan na may iba't ibang parte ayon sa kanyang nais. Kung ang katawan ay binubuo lamang ng isang parte, matatawag po ba itong katawan? Ang totoo, ang katawan ay binubuo ng maraming parte, ngunit isang katawan lamang ito. Kaya hindi maaaring sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin masasabi ng ulo sa paa, hindi kita kailangan. Ang totoo, ang mga parte ng katawan ay parang mahina, ang siya pang kailangan. Ang mga parte ng katawan na sa tingin natin ay hindi gaanong mahalaga, inaalagaan natin mabuti, at ang mga parteng hindi maganda
ay ating pinagaganda. Hindi na kailangang paganday ng mga parteng maganda na. Ganon din, nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng karangalan ang mga parteng hindi gaanong marangal, upang hindi magkaroon ng pagkakahati-hati, kundi pagmamalasakit sa isa't isa. Kaya kung nasasaktan ang isang parte ng katawan, ang ibang parte ay nasasaktan din. At kung ang isang parte ay pinararangalan, ang ibang parte ay natutuwa rin. Kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo at ang bawat isa'y parte ng kanyang katawan. At sa katawang ito na walang iba kundi ang kapulungan, naglagay ang Diyos ng mga sumusunod. Una, mga apostol, pangalawa, propeta, pangatlo, mga guro. Naglagay din siya ng mga gumagawa ng himala, mga nagpapagaling sa mga may sakit, mga matulungin, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalista ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. 29. Alam naman natin na hindi lahat ay apostol, hindi lahat ay propeta o guro, hindi lahat may kapangyarihan gumawa ng himala, magpagaling ng mga may sakit, makapagsalita sa iba't ibang wika, hindi nila natutunan o magpaliwanag nito. Ngunit sikapin ninyong makamtan ang mas mahalagang mga kaloob. At ngayon ay tuturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. So, sabi dito ni Pablo, okay, may kaloob na, bawat isa. Pagdating dito sa unang Korinto 13, kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umalingawaw o pompyang na tumataginting. Kung may kakayahan man akong magpayag na mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kalaman, at kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Doon sa inisa-isa ko, doon sa unang Korinto 12. May ilan dyan, wala yung kaloob. Samantalang sa unang Korinto 13, na doon na binigyan na ng kaloob, pero wala yung pag-ibig, wala rin palang saysay. Ay di ibig sabihin, kung wala kang kaloob, na sinasabi doon sa unang Korinto 12, pagsapit ng unang Korinto 13, nasa iyo na yung kaloob, pero wala yung salitang pag-ibig, wala rin saysay. Sa unang Korinto 12, nagbigay ng kaloob. Maliwanag naman eh. Para gamitin ang wika. Ang sabi, ang bawat isa'y binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na espiritu. Ibig sabihin, kapag binigyan ka ng kaloob, yun yung katunayan na ang banal na espiritu ay nasa iyo. So, binigyan ka na ng kaloob. Pagdating sa unang Korinto 13, nasa iyo na yung kaloob, pero wala yung pag-ibig, wala rin saysay. At hindi na, Sister Chris Grisola, Sebastian Juarez, Shirley Bandojo, pero sa paningin ho ng tao, kapag nakita nila, yun ang wika, meron ng ang Diyos ay nasa kanya na. Pero sa sinasabi ni Pablo, binigay na sa iyo yung kaloob, pero wala yung salitang pag-ibig. Wala rin sa iyo yung kaloob na ibinigay sa iyo. Pero mo, makapagsalita ka, makapagpayag ka ng mga bagay na ukol. May kakayahan kang magpayag ng mensahe ng Diyos. May pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan, lahat ng kaalaman. Nakapagpalipat ka pa ng bundok sa laki ng iyong pananampalataya, pero wala siyang pag-ibig. Ito matindi. Doon sa 3. Kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Doon sa 1, sa 2, sa 3, matitindi na yun. May kaloob na ng Espiritu, nakapagpapahayag ka na ng mensahe ni Abay Yahweh.
Alam mo na yung mga hiwaga. Nakapagpalipat ka pa ng bundok sa laki ng pananampalataya. Kasi meron sinasabi, si Santiago, pagka sabi ni Santiago nga, 2:24, nakikita niyo na sa pamagitan ng mga gawain na aaring ganap ang tao at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lang. Tapos pagdating doon sa 26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ano ba yun? Parang kontraan? Hindi ho eh. Meron ka ng pananampalataya, nakapagpalipat ka na ng bundok. Sabi ni Santiago, kung ikaw ay mayroong pananampalataya at walang lakit na gawa, patay. Tama yung sinasabi. Tama yung sinabi doon ni Pablo sa 1 Corinto 13, 1 Corinto 12. Tama yung sinasabi ni Santiago. So, saan nagkakaroon ng problema? Doon sa kapatid. Bakit to? Tingnan niyo. Sabi sa 1 Corinto 13, at kahit ipamagay ko nga ng lahat ng aking ari-arian at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapanap. Ang bihira eh. Doon lang sa ipamigay mo yung pag-aari mo, bihira na yung gumagawa niyan eh. Di ba? Pero mo, yung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian, ialay pati ang aking katawan, bihira nga yung gumagawa nito eh. Yung ibinigay mo, yung pag-aari mo, bihira. Bihirang-bihira ang gumagawa niyan. Tapos susunugin mo pa yung iyong katawan para ialay. O let's say, sabihin mo na, nagawa mo na. Pero wala yung pag-ibig, wala rin pala saysay. Wala rin kabuluhan. Hindi, no? Akala lang ng marami, pagdating doon sa pananampalataya. Sisimba ka pag araw ng linggo, makikinig ka. Simba ka pag araw ng Huwebes, makikinig ka. Magbibigay ka. So, para sa templo, para sa pagtatayo ng kapilya, para kay pastor. Pero inisa-isa dito ni Pablo, yung mga bagay na hindi nagagawa ng marami, kumaga, lalabas. Ito bang sinabi niya sa 1 Corinto? Tingnan nyo kung makapagsalita man ako ng iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, wala akong pag-ibig, para lang akong batingaw. Ibig sabihin, wala saysay, walang kabuluhan. Kahit na ikaw ay nakapagsalita pa ng iba't ibang wika. O ang dami mga mangaral nagsasalita ng iba't ibang wika. Tanongin niyo, may pag-ibig ba siya? Ngayon, yung definition ng pag-ibig, yun ang napaka-bigat. Ano ba yung definition niya? Sa 4, sabi niya, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis. Pagka ikaw pala mapagtiis, may pag-ibig ka. Mapagtiis. Nakita niyo ba yun? Yung salitang mapagtiis. Ano pa? Babae. Hindi marunong mainggit. Yung salitang mabait lang pagka yung definition ng salitang mabait, pasado yung mga nasa laman dyan, yung ipinakikita nila. Di ba mo? Hindi ba kabaitan yung magpakain ka? Hindi ba kabaitan yung magbigay ka ng libreng gamot? Hindi ba kabaitan dyan? Pero pagka definition ng kasulatan, yung salitang mabait, yun ang mabigat. Hindi ba? Kung panglamang definition, marami ka na makikita. Si kapitbahay, nagbigay ng ulam, mabait yun.
Hindi ba? Yan ang definition ng salitang mabait sa laman. Eh, paano yung definition ng salitang mabait sa spiritual? Yung katulad doon ng definition na yung isang tulisan, natatandaan niyo yun, na isang Samaritano pa ang tumulong. Na pagkatapos tulungan, sabi niya, babalikan ko kung magkano man yung mga gastos, babalik ako. Yun yung definition ng pag-ibig sa kapwa. Samantala meron doon isang saserdote, isang Levita, parehong makadiyos, pero hindi nagawa yung ginawa ng isang Samaritano. Di ba? Sa magkaiba ho kasi yung definition ng salitang mabait sa panglamang aspeto at definition ng mabait doon sa spiritual. Magkaiba, no? Ang laki ng pagkakaiba. Kasi hanggang sa huli, sasamahan ka yung definition ng salitang mabait sa spiritual. Hanggang huli. Pero sa panglaman kasi pagka, natulungan kang minsan, hanggang doon ka na lang. Pag nakapagbigay ka minsan, hanggang doon ka na lang. Wala yung sasamahan ka hanggang sa huli. Hindi ba? So, yan mga kapatid, So, bukas, loobin na bayawa. Ituloy po natin doon sa ikalawang bahagi. Siguro, doon sa unang Korinto 12, unang Korinto 13, makikita natin, pinagkalooban na, pagdating doon sa 13, nasa kanya na yung kaloob, pero wala yung pag-ibig, walang saysay, walang kabuluhan. Yung ipinagkaloob ng banal na espiritu. Kaloob na ng banal na espiritu yun. Eh, sa mga nasa laman, wala naman yun eh. Hindi ba? So yun, Sister Vivian Bando nga na magandang hapon. Sister Maria Victoria Morales, magandang hapon. Yun, kompleto rin. Nakakompleto rin ako ng pagbanggit sa mga pangalan ng ating mga kapatid. So, loobin niya bayawa, paunawa sa atin. Napakahalaga ho noon na yung salitang pag-ibig. At saka, nawala na yun, si Ina Soriano. Magandang hapon. Salamat sa pagbisita dito sa The Assembly of Yahweh. So yun po, muli, loobin po niya ba Yahweh, bukas, tuloy po natin. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Yahweh, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang pag-aari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon ngayon at magpakailanman siya nawa. Muli po tayong papasalamat kay Abay Yahweh sa patuloy na biyaya na ibinabahagi niya sa atin. Sa mga oras na ito ay patuloy pa tayong binibigyan ng buhay. Ganoon din sa ating mga kapatiran sa bansang Israel. Napakagulo ngayon dyan sa bansang Israel. Alam naman natin na yung gawa ng laman, ano yan? Talagang bandang huli, ang talo-tao. Tao ang laging talo dyan. Yung property, basta meron digmaan, laging ang talo dyan, tao. Ayan. So muli po, maraming salamat. Patuloy na ingatan tayo ng Abay Yahweh sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na atin pong nilalagi sa mundo. Mundo ng laman. Isang napakalaking libingan itong mundo nito. Kaya kinakailangan alisin tayo dito sa mundo nito. Muli, maraming salamat.
Isang magandang hapon po sa ating lahat.